gustobol, at sinabi ko naman ito kay Chair Grace, at the proper time, magpo-propose ako ng amendment na yung mga items para sa mukhang duplicating program at opisina ay i-align kung pwede dun sa mga departamento na bilang yung mga programa. Or at the very least, within OVP, pero earmark na magre-request lang ang OVP dun sa departamento may ganyang programa na para ma-authorize gamitin sa ganyang programa ng departamento. Kulang na nga yung, masikip na nga yung fiscal space natin at laging kulang ang pera ng ating mga departamento, lalo na sa ganyang mga social protection programs. Yung may kinalaman sa medical burial, may kinalaman sa disaster resilience, may kinalaman sa trabaho at hanap buhay, at saka isa pang item. And as for the 10 million peso item para sa libro, I think in principle, improper request yan. Dahil kung meron kang sinulat na libro, kung ikaw ang sumulat niyan, hindi dapat gamitan ng government funds at taxpayers' money. Tama. I think it's a proper item for you to. So, tatanggalin niya yung 10 million na yan. Kasi yun nga kung ikaw ang author ng libro na yan, gusto mo sumigat sa libro na yan, edi ikaw ang magpondo niyan. Meron pa nga dito sabi ni Zoe, bakit na lang hindi niya i-turn over si Kibuloy, para matanggap niya ng 10 million reward. May tama ka, Zoe, tanggalin mo. Pwede ka na advisor ni Sara Duterte. Ang naramdaman ko ay pagkagitla na naman. Ano naman ang kinalaman ng kwento niyang iyan? Na kwento na niya dati sa tinanong kong budget questions. Dinamay pa niya yung opening ceremony ng aming Akbayan Party Congress na wala kayong kinalaman sa budget ng OVP. Ako po ay isang taong marunong sumanakot. Lalo na sa Hindi pala natin na-discuss ito kahapon. Sinabi rin ni Sara, binasa rin niya yung speech ni Risa Ontiveros during the budget hearing. Yung sinabi ni Risa na kailangan na magpalakas puwersa yung Akbayan, na sina-speech niya yun sa anniversary ng Akbayan Party nila. Sabi niya dapat magpalakas puwersa tayo dahil ang kalaban natin, pinakamalaking kalaban natin ay mga Dutertes at makapabalik sila.